So tara guys, biyahe naman tayo ngayon. Ang target natin ay Bicol, yung lalawigan ng Albay. So as of now, nandito tayo ngayon guys sa lugar ng Quezon Province. Hindi ko lang matiyak kung anong bayan ito, pero ito po ay lalawigan ng Quezon. At tayo ngayon ay nakapermi dito sa papasok na mismo ng Bicol. So tumigil tayo para mapicturean natin itong entrada na ito papasok ng Bicol. So ayun yung aking pamangkin na kasama, siya ngayon ang driver dahil tayo wala tayong lisensyang pang 4 wheels. Siya ngayon ang driver natin, kaya ayan guys, yung aming sasakyan, dalawa lang kami. At sa madaling salita guys, nandito na tayo ngayon sa malapit sa bulkan. Ayan, dito na tayo ngayon sa unahan ng Ligaw, Albay. Ayan, papasok na tayo ngayon ng palapit na tayo sa Mayon. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kaganda si Mayon. Talagang perfect na perfect. So ito nga guys, dito na tayo. Nagpahinga ka tayo dito, huminto tayo dito. Dahil nasilip na natin si Mayon Volcano. Pero nung problema, dahil nga medyo malayo pa at mayroon pang nakatakip na ulap sa kanya. So huminto muna kami dito guys para magpahinga muna, at yung sasakyan naman ay para medyo lumamig-lamig naman. At nagkuha kami guys ng mga video dito guys sa malapit sa Bulkan Mayon. At kung mapapansin nyo guys, yung mga nakalitaw na yan ay talagang mga buhay na bato yan. Mga bato na kung saan kaya nga buhay, pero hindi siya gumagalaw. Buhay siya dahil mabibigat at napakatitigas ng bato. At siguro nga ito na guys yung mga galing sa bulkan na kung saan doon sa kanyang pag-irap, yung mga bato na galing sa kanyang bunganga ng bulkan, yan na ay naipon na dyan sa baba. Kung makikita nyo guys, yan na guys si Mayon Volcano. Kinuha na natin guys ng dahan-dahan. At medyo malapit-lapit na po tayo dito sa kanyang paanan. At mamaya-maya lalapitan natin siya. Titingnan natin guys yung kanyang perfect na hugis. Yan. Kaya nga from time to time, tayo po ay tumitigil muna at hindi tayo nagbabiyahe para makuha natin spot na maganda kung saan libre na dyan si Mayon Volcano na wala na siyang katakip-takip. So ayan guys yung perfect na itsura ng Mayon Volcano, kung saan talagang isang tulis lang talaga, kaya mamamangha ka guys dito sa pagkalika ng Diyos na ito kung paano niya yung ginawa, pero marami pa yan ditong makikita ka sa lalawigan ng Albay ng mga kamangha-mangha ang gagandang tanawin. Ayan, isa na yan si Mayon Volcano. So mapapansin nyo guys dito sa paanan ng Mayon Volcano na ang ganda ng kanyang kapaligiran. Talagang kapag ka nandito ka guys, feeling relax ka talaga dito. Parang yung stress mo ay mawawala kapag ka nandito ka, kasi kung mamasdan mo guys yung mga pamumuhay ng mga tao dito is farmer, mga pagsasaka lang, pero napakasimple. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kapos na kapos sila sa pagkain, at hindi yun totoo, dahil sila guys ay kapag ka masipag ka lang dito sa probinsya nga, lalo na dito sa paanan ng Bulkang Mayon, napakayaman ng lupa dito. Yan. Kung mapapansin nyo guys, yung baba na yan, sinasakayan nila, tinatanaman nila ng palay, ng mga gulay. As of now, wala pa silang tinatanim dyan dahil aararuhin pa yan guys. Pero sinasabi ko sa inyo, kung hindi mo lang malalapitan talaga yung mga tubig na galing dyan sa paanan ng Bulkang Mayon na napakasariwa. Ito guys yung napaka-perfect na swimming pool dito sa probinsya. At hindi ka mangdidiri kasi talagang running water.
hindi ka pwedeng sabihin na puro ihi dahil wala talaga dito yan guys. Talaga ito yung perfect na swimming pool nila. At kung gusto mong maghanap ng malalim, mayroon nagpas tao, 2 tao, 3 tao. At kung ikaw naman ay hindi marunong maglangoy, sa gilid ka lang. At dito guys, sa gilid ng ilog na to na malaki, kung makikita mo guys, nandito yung may mga pananim ng mga tao dito na gabi. Yan guys ay hanap buhay, isa sa hanap buhay dito ng mga tao, yung mga gabi na dinadala sa Kamaynilaan. At kung mapapansin natin, mangilan-ngilan na lang kasi yan guys ay mga binunutan na, kumbaga pinagtanggalan nila yan ng gabi. Pero ito guys, dati ito ilog pa ito, pero ngayon yung ilog parang nag-isa na lang sila, kaya ito ngayon ay tinaniman na ng gabi ng mga tao dahil ang gabi nga ay ano yan guys, nabubuhay yan sa tubig. So napakaganda guys ang kapiligiran dito. So nagpapasalamat ako guys sa inyo sa panonood ninyo ng aking video. So sinisikap kong hindi magalaw yung video para hindi kayo mahilo. At marami pa akong video guys na ipapakita sa inyo patungkol dito sa kagandahan ng nature talaga dito sa Kabikulan. Most especially dito sa lalawigan ng Albay, sa Bicol region, sa may paanan ng Bulkang Mayon. So magi-enjoy ka talaga dito guys ng gusto pagka nandito ka. Talagang hindi mo maisip na umuwi na ng Maynila or saan ka mang city nakatira kapag ka nandito ka guys sa Bicol, no? Dahil very relaxing yung lugar na ito at perfect na perfect kung ikaw ay stress, dito ka lang tumingin at pumunta. So muli guys, salamat sa pagsuporta ninyo sa channel na ito. At kung mapapansin nyo guys, yung kahoy na yan parang may nakatitig na mata sa iyo. Yan diba? At kakaiba yung kanyang bunganga. At ito guys, kung makikita nyo, maging yung mga tanim ditong mga saging, no? Mga saba, napakatataba. At yung uwak, kung minsan pabalik-balik dito yung isang grupong uwak ng dadagit ng mga sisiw. So yun lang yung kalaban ng mga tao dito nag-aalaga ng mga hayop. At mayroon ako sa inyo guys ipapakita. Ayan, yung tinatawag na passion fruit. Ang dami nito niyan. Masarap yan guys kapag ka nahinog siya, kulay dilaw na siya. At yan, kung mapapansin natin, maniba lang na siya guys. Parang malapit siya mainog. So dito guys talagang makikita natin ditong mayaman yung lupa dahil yung mga pananim dito, katulad ng sili na yan, no? Punong-puno siya ng bunga. Yan, sabi ng ating pinagtanungan, yung may-ari nito ay talagang hindi pa nga sila dyan guys nag-aabono. Ganun na kasiksik yung bunga. At isa pang ipipicture ko sa inyo guys, itong puno ng alingatong. Na i-research nyo guys kung ano itong puno ng alingatong. Ito guys ay mahal. Kinukuha nito yung ugat niya dahil ginagawang halamang gamot.